Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Isinukong teritoryo sa Pilipinas. Panorin natin to, no? Ito yung ewan ko nagsalita na ang Duterte about sa secret deal na yan, di ba? Pero, tignan nyo, hanapan na naman siya niyan. Hanapan na naman siya ng sasabihin dito. Sasabihin niya na naman yan. Si Maring Janet. Si Digong, ano na. Sabi ni Tony, unsub ako sa'yo, boss. Hindi mag-unsub ka, gago ka pala eh. Bakit ka magpapaalam? Tanga-tanga nito. Ang bobo nito ni Tony Melanes. Unsubscribe daw. Ba't ka pa nagpaparam, gag? Bobo ka ba? Hindi ka namin kailangan dito. Ha? Tuntadong to nagpaalam. Hindi, minsan nakakatanga yung ganyan no? Ayoko na sa'yo, unsubscribe na ako. Ayoko na sa'yo kasi Duterte ka na. Haalis na ako sa channel mo kasi Duterte ka na. Nakakabobo yung ganun, no? Tipong magpapaalam pa. Ano, bakit? Para saan yung paalam mo? Bakit pinilit ba kita na mag-subscribe ka sa akin? Na para magpaalam ka pa? Bobo ka ba? Ma'am Janet Kawasa, mega love shoutout. Kunbanwa, starting to listen again. Yan, salamat po. Tsaka kay Jose Tutor. Si Treliling ang may sabi na may secret deal. Tsaka si Ubi. Mike Ubi. Bobo Di ba nakakabobo lang? Bobo nung nag-comment na yun, no? Ipapaalam ka pa na mag-unsubscribe. Hindi, palagi kong palagi kong okay, strategy. Strategy yan para maka-recruit siya na iba dyan. No, ganun siguro, no? Sinasabi niya, mag-unsubscribe na ako. So, yung iba naman, siguro para madala niya rin. Pigilan mo, Sir J. Uy, wag! Sige, pigilan natin. Uy, wag kang sayang. Pag nag-unsubscribe ka, mawawalan ako ng palipad. Mawawalan ako ng sahod dito sa YouTube. Huwag ka mag-unsubscribe. Patawarin mo ako sa mga nagagawa ko. Sa nagawa kong kasalanan, huwag kang mag-unsubscribe. Napakalaki mong kabawasan sa subscriber ko. Wag, diyan ka lang. Huwag mo ko i-unsubscribe. Mahawa ka naman sa akin. Wag. Mahawa ka sa akin. Huwag mo ko i-unsubscribe, please. Gusto ata nila ng gera, kawawa ang mga mamamayan ng Pilipino at mahihirap. Kaya nga, dugong Pinoy yung ko dyan eh. Pero dito muna tayo doon sa nagpaalam na mag-unsubscribe. Huwag mo ko i-unsubscribe. Mawawala yung palipad ko pag subscribe mo ako. Wag na tama na. Diyan ka lang, huwag mo ko yan subscribe. Mawawalan ako ng sound sa YouTube. Visit na to. Oo, kailangan pigilan pa siya siguro. Hoy, maawa ka naman sa akin. Kung ano man yung nagawa kong kasalanan sa iyo, ipatawarin mo ako. Wag mo akong layasan dito. Dahil pag nag-unsubscribe ka, wala na akong sasahurin. Sa'yo lang umiikot ang channel ko. Anong pangalan nun? Tony. Wag mo ko yan subscribe. Sayang. Sir J, relax lang. Troll lang yan, nangasar lang. Hindi naman ako kaya sa asaran yung mga yan. Yung natin yung live natin nung nakaraan, galit na galit yung mga libagan vloggers. Oo. Galit na galit. May kakasuhan daw. Kakasuhan kita. Dahil hinahamak mo ko sa mga tao, ha?
Kakasuhan mo ko dahil hinahamak kita? Unang-una, may sinabi ba akong pangalan dito? May mention ba akong pangalan mo? Oo, siguro baka alagad nila yan eh. Sabi ba naman oy, kakasuhan kita kasi kasi hinahamak mo ko sa live mo. Sabi ko, ano ba itong taong to? Kapag kayo yung bumabanat, tuwang-tuwa kayo. Pero kapag kayo ang nabanatan at baon na baon kayo sa pang-aasar namin, ang itatapat nyo sa akin is, ang ipang tatapat nyo sa amin, ay kakasuhan nyo kami? Anong klaseng kabubuhan yan? Anong klaseng kaululan yan, ha? Punta na kasi baon na baon sila dun sa pang-aasar ko nung nakaraang nung nakaraang araw na live natin. Oo, tas ngayon tinatakot ako nakakasuhan. Bubu. Totoo naman yung sinabi ko Wala namang pang-i-scam kung mag-join kayo sa join button namin Oh. Totoo naman Inilagay nga ni YouTube yan dyan para sa kung sino man ang gustong sa'yo. Parang tulong na rin yan Kiklik mo yung join button, magbibigay ka ng 25 pesos. So, pinilit ka ba namin? Diba hindi? Tapos yun ang gagawin yung issue sa amin na nangi-scam kami. Mga pikon kasi, mga pikon. Nasar-asar ko nung nakarang araw kasi. Sabi ko, wawa naman, may kaso. Tapos nagalit ang gago. Daw siya, mag-iipon daw siya ng mga tao. No, Ma'am Kitty Chan Gonzales, shoutout po. Mag-iipon daw siya ng tao. Bubo rin Ito pa yung sinabi Mag-iipon ako ng mga 10 tao, sabi niya. Tapos ipapa-join ko sa join button mo. Tapos pagsasampahin ko sila ng kaso laban sa'yo. So ibig sabihin, si DJ Kyle na nag-join sa aking join button is kakasuhan din pala ako. Pati si Banat Bay, kasi kahapon anong isang araw si Banat Bay din nag-join sa aking join button. Sabi ko, mag-iipon daw siya ng mga tao. Tapos ipag-join daw diyan. Tapos yung 10 tao na daw yun, kakasuhan daw ako. Dahil nag-join sa join button ko. Sabi ko unang-una, yung join button na yan, kaya yan nilagay ni YouTube dyan, is open yan sa lahat. Diba? Ang scam, yung manghingi at mangutang na di na mababayaran, idol. Tama. Hindi, yung panghihingi, alam nyo, wala naman talagang dyan. Wala namang kaso dyan, yung halimbawa manghihingi ka. Depende na lang pag may in-offer ka. Halimbawa, mag-offer ka ng ganito, sumali ka sa ganitong proyekto, tapos makakakuha ka or may pagkakataong kang manalo. O parang ganon. Ay ganon ang style ng pwedeng pang-i-scam yun. O halimbawa, sali ka dito, ito, gawin natin. Ano ba maganda? Paano ba natin yan to? Halimbawa, may may isa akong charity project yun, charity project para sa kabataan project. Tapos nangingi ako sa mga viewers ko ng tigwa 1.5 para doon sa charity project na yun. No. Tapos pag 'di ba, tigwa 1.5 halimbawa, edi magkano yun kung marami-rami yung magbibigay sa akin. Tapos yung pera na yon na inaasahan ng mga tao ay dapat makakarating sa mga kabataan. Pero ang nangyari, hindi naman natuloy. Pero nasa akin pa rin yung pera. Ayun yung tinatawag na scam. Pero yung join button na yan, hindi mo matatawag na scam yan. Naka-open sa lahat yan. Desisyon nyo na yan kung magjo-join kayo o hindi. Oo. Ganun yun.
Eh, ganun talaga. Wala eh. Inggit na inggit sa kagwapuhan namin yung mga tanso vlogger eh. Ikaw ba namang maging kamukha mo si Ian Veneracion, no? Diba? Wala kasi silang ganito kagwapong mukha eh. Kung na Ian Veneracion, dark and tall dark version. Ayop na yan. Mga buwisit to. Pati ba naman yung sa join button, ginawa nyo ng issue. Wala na talaga kayo sa amin eh. Maibara sa amin eh. Paano ba mag-join? Oh, yan, sabi ni Sir Darrell. Yan, makikita nyo dyan. Pag pindot mo, join button, may 25 pesos na lalabas. So, yan na. Naka-join ka na sa channel ko. Oh, isa ka ng lihitim mong fans or tiga subaybay, ganun. Supporters. Diba? Okay, no, eto, play natin to. Eto nga, magano na tayo dito. Ano ba to? Express Duterte ginit na wala silang, isinukong teritoryo sa Pilipinas. O, eto na ha. Baka mamaya may masabi na naman kayo. Tripping lang, Jay, walang basagan ng trip. Kaya nga. Mag-member kayo. Mag-member na kayo. 25, 50, 100 lang ang month. Kasi parang tulong na rin yan eh. Jay, gusto ko tirahin mo si Tutut. Ayokong banatan yun. Maano yun, malakas sapak sa utak nun. Tsaka wag nyo i-mention yung pangalan dito ng mga tansu vlogger. Hindi mananalo yun ng alam nyo ang technique kasi nun, magpapapansin sa'yo, tapos kapag binanatan mo, kakasuhan ka, yun ang technique nila. Ay Mami Vilma, shoutout. Mami Vilma, napanood mo na yung video? Mga na, play na natin to. Inamin na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoo nga nag-usap sila noon ni China. Inamin na? Ano ba naman yan? Frontline, mga dialogo nyo Kapag aalatahan kayo Inamin na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoo nga nag-usap sila noon ni Chinese President Xi Jinping. Anong inamin na? Matagal naman ang sinabi ni Tatay Digong na nag-usap nga sila. Ano yun? Nagsinungaling ba? Tinanggi ba ni Tatay Digong na hindi sila nag-usap ng China dati? Samantalang nakikita nga natin sa video, nagkakamayan pa nga Parang bakit parang may mali dito sa balitang to? Pag sinabi mo kasing umamin na, so ibig sabihin, parang may tinatago talaga yung tao kasi umamin na, di ba? Umamin na. Parang ang labo na ng mga media ngayon, no? Parang wala na sa ayos mga kabiyaya, mga ka-DDS. Parang wala na sa ayos yung media ngayon. Paano umamin na? Wala naman tinatagong sikreto si Tatay Digong. Paanong umamin? Baka nagsalita na. Hindi umamin. Ano yun? May ba? May kasalanan ba si Tatay Digong na sasabihin yung umamin? Ano yun? Parang nang labo naman. May ginawa bang kasalanan si Tatay Digong? Tapos pilit na pinapaamin? Tapos umamin na siya ngayon? Matagal niya nang sinasabi yan Baka pwede nagsalita na. Nagsalita na si ex-president Rodrigo Duterte mapatungkol sa China at Pilipinas. Yun, pwede. Pero yung umamin na, parang hindi po ata parang hindi po ata kaaya-aya yun. Parang ang layo po nun sa katotohanan Umamin na. Ano to frontline? Parang napaghahalataan po kayo. Ito, pakinggan nyo. Inamin na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoo nga nag-usap sila noon ni Chinese President diba? Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Pero giit niya, wala siyang isinuko at tanging pag-iwas lang sa gyera ang tinalakay nila. May babala pa si Duterte kay Pangulong Nasa subscriber, Marcos. sir. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel.
if China would decide to erect a naval base there, can you stop it? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbigay linaw sa aligasyong may gentleman's agreement daw siya kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa mga pinag-agawang teritoryo sa Ano, West nakita Philippine nyo nga yung Sea. video, Sa pwesto niya sa Davao City kagabi, kinumpirma ni Duterte na may usapan nga sila noon ni President Xi. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Yan, isa pa yan kay Trillanes. Iso ng gentleman's agreement kuno ni Duterte sa China dahil sa sinabi ni dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque noon, na pumayag daw si Duterte na hindi magpadala ng materyales para ayusin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paglilinaw naman ni Digong, As is where is nga, you cannot bring in materials to repair. Wala yan. una nang sinabi ni Pangulong Bongbong. Hey, Ma'am Sharon, salamat po. Ang kasunduan ni Duterte sa China. Yan po ba yung bayad nyo sa akin? Hindi katanggap-tanggap na pumapasok tayo sa secret agreement kung saan nakataya ang soberenya ng bansa. Pero sagot ni Duterte, Kung may agreement man kami, President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa Foreign Affairs particularly, to verbalize everything that has been said. Kung meron man. binalaan din niya si Marcos na huwag buyuin ang China sa Ayungin Shoal para hindi magkagera. Lalo't hindi raw siya naniniwala na tutulong ang Amerika kung magkagulo. Di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that, ipatrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Bukod sa issue sa China, nagsalita na rin si Duterte tungkol sa mga kasong kinakaharap ng kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Duterte, alam niya kung saan posibleng natatago ang kaibigan. Di alam nyo kasi ganito yan. No. Si Tatay Digong ayaw niya pong mapahamak ang mga Pilipino. Kaya nga tutol nga ho siya dyan sa mga pinaggagawa ni PBBM. Kasi nga, lumalabas kasi naman talaga, huwag tayong tanga ha, aminin natin. Obvious naman na gustong-gusto ng gera ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Ito kasi yan, unang-una, pag nagkagera, napakalaki kasi ng pondo niyan. Hindi. Diba? Alatado naman eh. Si Tatay Digong kasi talaga ayaw niya pong magkagera. Ayaw niya nga mapahamak ang mga Pilipino. Kaso pinagtataka ko, ang inaano ko nga, etong si PBBM parang gustong-gusto na magkagera. Kasi nga, ang katwiran ay tutulungan tayo ng Amerika. Tapos para hindi mahalata ng mga tao yun na gustong-gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ng gera, ay sinasangkalan nila ang mga Duterte sa issue. Para nga isipin ng mga tao pag nagkagera, ang sisihin ay yung mga Duterte. Sabihin ng mga tao na mga yung mga tulonggis diyan, na mga supporters ng gobyerno, sabihin ni yan, dahil sa Duterte kaya nagkagera. Pero hindi niyo ba alam na si Tatay Digong nga ayaw niya nga ng gera? At ang gusto ng gera ay si President Bongbong Marcos. Mag-isip-isip nga kayo. Parang wala kayong mga isip Eto na lang, kung talagang sinasabi nyo gusto ng Duterte magkagera sa Pilipinas, so eto isipin nyo maigi. Alam naman natin si Tatay Digong may talagang matapang o sumatapang yan. Ay bakit nung panahon niya, nung naging presidente pa siya, bakit hindi niya pinagawa, bakit tawag dito? Bakit hindi niya nilusob yung China na yan? Diba? O kung talagang gusto niya ng gera.
Sa tutusin, mas madaling magpagera nung panahon ni Tatay Digong. Oh. Pero hindi niya ginawa kasi nga ayaw niya nga mapahamak yung mga tao dito sa Pinas. Bobo lang kasi talaga yung nag-iisip na gusto daw ng Duterte magkagera. Yung Pangulo niyo yung may gusto, hindi si Tatay Digong. Kaya yung mga tanga ha. Oh, it's Mega Love shoutout, Caruso shoutout. Hirap ng scammer, Jay. Kaya nga eh. Ayun, dahil papalipad na naman, no? Dahil pa nagjo-join button. Buisit kasi yung baho ng iba, pinapasam dun sa ibang tao eh. Comfortable in Tamayo Sanctuary or itong Kingdom Compound niya dyan sa airport. Pagkumina. Frankly, yan talaga ang nakapunta na siya ng Manila o anong saan na lugar. Wala tama, Sir Gio, di ba? Mga bahay siya doon. Ay, mas... Kusang loob po yan. So, sabi ni Ma'am Josephine. Ay, hindi ba iskam yan? Pastor, dahil sa mga kasong child abuse at human trafficking. Pero ayon kay Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hindi rin daw niya ito tatanggapin kung sa kanya susuko. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Ito pa, marami pa rito yung mga sinabi ni Tatay Digong. China na mismo ang nagsabi na wala silang secret deal ni Tatay Digong. So tapos, ewan ko na lang ko ha, hindi ko na lang po alam mo. Ito yung pinagtataka ko, yung mga vlogger sa kabila, parang gumagalaw yung ano natin. Yung mga vlogger sa kabila, no, gustong gusto din ng gera. Sabi ko lang, mga tanga lang. Bobo, gustong gusto nyo magkagera. Hindi nyo ba alam yung mga nakaupo sa gobyerno pag nagkagera dito sa Pilipinas, anytime pwedeng lumayas yan. Tayo yung maiiwan dito. Di rin talaga kayo nag-iisip no? May mga pamilya ba kayo? Kasi parang gustong gusto nyo magkagera eh. Hindi nyo naisip yung mga pamilya nyo na maaaring sila yung unang mahirapan dito sa Pilipinas kung sakaling magkagera? Ginihit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renaijiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Pinabando na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang lupit din ni Marcos, no? Sinabi na mismo ng China na wala nga silang secret agreement. Sinabi na rin ni Tatay Digong. So ano pa ba? Ano pa bang hahanapin nyo dun? Ano pa bang hahanapin nyo dun? Anak ng teting nung sabi nyo magsalita, ganito ganyan. Oh. Ngayon na nagsalita na China at si Tatay Digong na wala nga silang agreement, secret deal na yan eh. Ngayon, ayaw nyo pa rin paniwalaan, may salita pa kayo na tumatayo ang balahibo. Eh baka kaya naman po tumatayo yung balahibo nyo kasi alam nyo minsan ng bato, katulad nito, ito yung mamahaling bato. Mamahaling bato po ito eh. Alam nyo minsan yung mga ganitong mga bato, alam nyo minsan iba rin yung nagiging epekto nito sa natin, sa pag-iisip. Katulad ho nito. Kasi dati binibili po ito ng 10 million. Etong bato na to wait lang. Kuha tayo ng flashlight. Ito po kasi yan. Mas maganda siguro pagpatay natin yung
Kasi binibili po ito dati. Kasi tumatagos nga po yung ilaw. Ay, ba't hindi nakikita? Paano ba yan? Hoy, nasa ka na? No, ganyan po yung bato niya. Yan o, kita nyo po ba? Tumatagos yung ilaw. Yung ano, dito natin. Patayin natin tong. Papatayin ko yung ring light ha. Patayin natin ha. Tignan nyo, tumatagos po kasi yung ilaw dyan. Yan, ganyan ho, no. Yan, kita nyo, di ba? Ganyan po talaga yung bato. So, eto, binibili to dati sa akin ng 10 million. Kaso po, hindi ko po ibinigay kasi nga, mahirap na, baka makira tayo. Kasi nga gusto meet up. No? So, etong bato kasi, minsan kasi, ang epekto talaga nito, nakakabubo. Ang bato. Yung bato na yan. Minsan kapag tamang hinala ka talaga dyan. Yan po yung bato. Minsan, yung bato na yan, pag pinukpok mo sa ulo mo, masakit. Hindi minsan, palagi. Kaya itong bato na to, maraming nasisira ang buhay dito sa bato na to. Kasi nga, itong bato na to, kapag niluto mo to at sininghot, nawawala ka talaga sa tamang pag-iisip. Ganyan po yung bato. No? Kaya kadalasan, nakikita nyo ba yan, may mga kinaskas dito? Ayan po yung kinakaskas dyan. No? Nung kinaskas po ito, yun yung sininghot niya. Hindi yung sa viral video. Sabi ni Sir Jake. Tawa ko doon sinabi Sir Jake. Gets na Sir Jay, di ba? Ang bato kasi talaga, kapag eto yung bato, minahal mo or ginawa mong buhay, ang bato, nakakasira talaga ng utak to. Oy, Joshua TV shoutout, OFW Josh TV shoutout. Kaya ang bato, wag nyo masyadong araw-arawin. Kasi nga nakakasira ng anong bato ha. Nakita nyo na yung bato ko dito. So gets nyo na. Kaya siguro tumatayo yung balahibo niya dahil nga sa ito dito, yung bato, 'di ba? Ganda ng bato. Wisit na 'yan. Ay, naku po, bakit may mga ganyan mga nilalang dito sa mundo? Ay, naku. Para lang magkaroon ng sisi sa iba, no? So, eto pa. Ulit-ulit na lang. Eto ta. We have not any to China. Ito pala. Ito mas maganda. Ito, no. Nagbobolahan lang tayo. Jay Sonsa sa mga controversial na kinasasangkutan ng Pangulo. So ito, panoorin po natin tong full interview kay Jay Acosta about dito kay Pangulong Bongbong. Parang ako pag binabanggit ko yung salitang PBBM, parang hindi deserve. Alam niyo sa totoo lang, kaya kadalasan ng nababanggit kong Pangulo, si Tatay Digong. Pangulong Duterte, di ba? Parang sarap sa piling, nakakataba ng puso. Pangulong Sara Duterte, lalo, no? Lalong masarap pakinggan, no? Pangulong Baste Duterte. Pangulong Sara Duterte, ang ating mahal na Pangulo na si Sara Duterte. Swak na swak, di ba? Ang sarap pakinggan, di ba? Pero kapag pulbur, ang ating mahilig sa bato, ang hirap. Baka magurgur tayo, huwag natin sabihin agad, no? Panoorin natin to. Lumabas ito, matapos lumabas yung desisyon ng Pakal sa Isya at saka ng Pahayag. Both survey are saying na double digit yung ibinagsak sa approval and trust rating of the President. Tapos biglang maglalabas ka ng MP RD survey na 76 at 79%. Tapos ang naglabas ng istorya,
yung kaisa-isang stasyon ni Romualdez dyan sa Pilipinas, yung dating Teleradio DCMM, ngayon DWPM na lang. Aba, para tayo nakipagbulahan sa sarili natin yan. Nako po. Recently, may nilabas po na survey ang Okta Research. Ang mahilig sa bato, kapuna-puna, Pangulong may Bangag. kahalintulad silang resulta noong sa pahayag survey naman ng Publicos. Sa pahayag survey kasi, Sir Jay, ang mga Pilipino, mga kabayan natin dyan sa Mindanao ay nagsisisi pong bumoto. Nako. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako. Sa survey po ng Okta, pinakamababa po, 17% yung nakuha niyang suporta sa mga taga Mindanao. Though, sa survey po ng Okta Research, si President BBM ay nakakuha ng 31%. Quality talaga tong bato na to. Sumusuporta pa rin sa kanya administrasyon. Romeo, shoutout po. Kung sinusuportahan ba ang mga Marcos at ang kanya administration, 31%, compared doon sa tanong, kung sinusuportahan ba ang mga Duterte. Ang galing nga ngayon no? Di ba naglabas ng survey about sa kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kay BBM. Na kapag may gera, lalaya sila. Pag tapos na yung gera, kawawa na tayo dito, babalik sila. Tapos sasabihin nila na kami ang bayani ng Pilipinas. Ay Mami Teresa Arong, Mami Rena Bayer, shout out. Kami ang bayani ng Pilipinas. Kami ang nagsikri ng ang lumaban sa ating bansa. Di ba? Tapos magpapagawa pa ng mga ribu-ribulto yan. Ang presidente na pinagtanggol ang ating bansa. Anong pinagtanggol? Nung gira nga wala kayo dito. Tapos ngayon pinagtanggol. Pukpukin ko kaya kayo ng bato. So yung mapukpok ng bato, matigas to. Hindi, talagang totoong nangyari yan. Diba? Pag nung may gera, lumayas. So, hindi na natin makita eh. Pero nung pagtapos ng gera, yan na. Bida-bida na. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat andito tayo para lumaban. Nilabanan natin ang ng ating bayan. Andito tayo para magkaisa. Magtulungan sa ating bansa. tapos yung mga supporters tugtuwa, bayani ka, bayani ka. Pero nung gera, wala naman sa Pinas. Paano naging bayani yun? Tapos ang mga hinarap sa gera, yung mga sundalo. Samantalang yung pangulo natin nandun pa sa ibang bansa with Joe Biden. Paring Joe, kamusta na? Dito muna tayo, chillax. Masyado pang mainit sa Pinas eh. Paring Joe, dyan lang tayo. Dito muna tayo, Paring Joe. May whiskey ka ba dyan? Paring Joe, baka pwedeng kiss-kissin mo na yung bato natin dyan at matikman na natin. Paring Joe. Oo, tawag niya sino yung presidente ng Japan? Sino yung presidente ng Japan, guys? Ang pangalan nun? Tawagin mo si pare, jamming na dito. Jamming na tayo. Para maganda na yung bigayan. Malaman na ubos na ang pera at bagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Naku po. Alam nyo, Ma'am Vilma. Vilma tuloy. Ma'am Wilma, alam nyo, yun yung sasabihin ko dapat kanina na hindi ko lang masabi kasi pero dahil sinabi nyo na, alam nyo yan din yung minsan napapaganipan ko po yan eh. Hello Mr. J, pasali ako sa channel nyo. Nakakalibang dito sa mga live nyo. Maraming salamat po Ma'am Emmy. Alam nyo ba na panaginipan ko yan? Na kaya lang pala gustong magkagera para mapamuka sa mga tao na eto panaginip lang naman.
Nanaginip ako nung isang araw. Di pala kanina. Na kaya pala gusto, kasi pwede rin talaga mangyari, magkakagera. So yung Pilipinas, sasabihan na talagang bumagsak ang ekonomiya. Kasi nga galing sa gera, 'di ba? Yun pala, doon pala sa panaginip ko. Ito palang si paring Joe Biden. Pumunta dito sa lugar natin, sa Pinas. Pagkuha sa Pinas, hinakot na nila na paring Bong yung pera. Tapos inimbak na dun sa ibang bansa. Meron pa nga sa Japan pa nga yung isa eh. Oo. Sabi ni paring Joe, dito na tayo. Ganito kasi gawin mo kung wari magkakagera. So pag nagkagera, maano yung mga tao, hindi nila iisipin na ninakaw mo yung pera. Hindi nila iisipin yun. Hindi nila iisipin na ninakaw natin ang pera ng mga ng taong bayan. Iisipin nila kaya nawala ang pondo ng pera, ang pondo ng gobyerno kasi nga ay nagkagera. Galing nga na strategy, paring Bong. Sabi naman ni paring Bong, tama ka nga paring Joe. Napakagaling mo talaga. Kaya sayo ako eh. Kaya tawagin mo na si pare yung sa Japan. Para maglaro na tayo ng Shawabarski. Shawabarski, ano yun? Ay naku. Dito to, ginagawa ko lang biro pero pwedeng mangyari yun Ayan din yung kinakatakutan ni former President Duterte. Alam nyo, saan nakikita ko? Kaya nakakapagsalita ng mga ganyang bagay si Tatay Digong kasi baka naiisip niya rin yung naiisip natin. Na kapag nagkagera, siyempre hindi mahalata ng taong bayan na hinahakot na pala yung pera natin. Kasi may gera eh. So doon mababaling yung isip ng tao na kaya bumagsak yung Pilipinas kasi nagkagera. Pero sa totoo niyan, pag nagkakagera, mas lalo pang dadami ang pera ng gobyerno kasi tutulungan sila ng ibang bansa eh. Magpapadala ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganyan, ng pera para sa ganito, para sa ganyan, di ba? So, tiba-tiba na naman. Tiba-tiba na naman si paring Bong. Oy, paring Bong galing mo Paring Bong baka naman. Kaya ang gawin natin ito, yan sa may mga malalaking maglagay kayo ng tunnel nyo sa ilalim ng bahay nyo. Ako nga naisipan ko nang gumawa ng tunnel dito kasi nangungupahan lang ako dito kaya hindi pwede. Hindi pwedeng pakialaman. Pero minsan sasuggest ko kay Kuya Chris, gawa tayong tunnel dito sa bahay nyo. Baka mamaya magkaroon ng gera dito, di ba? At least safe tayo. War means martial law, hindi na bababa sa pwesto ang presidente, kawawa tayo. Kaya nga, Drogon. Alam nyo kasi, yun nga, gawa ng, alam naman natin, na ganyan din si tatay niya dati. Si Senior Marcos, di ba? Kaya nga umabot ng 20 years yun. Oo, pero ang pinagkaiba nun, kasi nung panahon ni Senior Marcos, talagang okay ang mababa ang bilihin, mababa ang bilihin at ganun din, mababa din ang pasahod sa taong bayan. So mababa, parang patas lang din eh. Parang parehas lang din. Hindi katulad ngayon, mataas ang bilihin, mataas din ang sweldo, pero mataas din ang bilihin. So kahit mataas ang sweldo, kung mas mataas ang bilihin, useless pa rin, di ba? Recently, may nilabas po na survey ang Okta Research at kapuna-puna, mukhang may kahalintulad silang resulta noong sa pahayag survey naman ng Publicus. Sa pahayag survey kasi, Sir Jay, ang mga Pilipino, tuloy mo lang kabayan natin dyan sa Mindanao ay nagsisisi pong hindi pala ako yun. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Now, sa survey po ng Okta, pinakamababa po 17% yung nakuha niyang suporta sa mga taga Mindanao. Though,
Sa survey po ng Okta Research, si President BBM ay nakakuha ng 31% sa mga sumali sa survey na sumusuporta pa rin sa kanyang administrasyon. Sa tanong kasi kung sinusuportahan ba ang mga Marcos at ang kanyang administration, 31%, compared doon sa tanong kung sinusuportahan ba ang mga Duterte at ang kanilang mga kalyado, 20% lang po ang nagresulta doon po sa survey ng Okta. Alam mo, hinimay ko yan Hinimay ko yan, Admar, no? Ang talagang sumusuporta sa presidente, 31%. Yun ang sabi ng kanilang pananaliksik. All the rest, they do not support the president. Which means 69%. 4% ang nagsabi, mismo mga dilawan at saka mga pulahan. Expected naman yun Ganun naman yan, pumaporma talaga yung mga dilawan at saka yung mga pulahan, yung mga kapanalig nila Rizal Ontiveros, nila Franz Castro, yan, yung mga anong tawag nito, mga fans ni Joe Masison at ng CBP, NDF, no? 4%. Tapos, kaya nga, Ma'am Rica, 20% nilabas na. 20% yung talagang marubdob na pro-Duterte, no? But remember, meron ding nagsabi na 29% ayaw nila kay Marcos. Kung ayaw nila kay Marcos, di ayaw nila kay Marcos. So pag pinagsama mo yung ayaw kay Marcos. Tsaka ito pa bakit ka maniniwala sa isang dilawan? Ayaw na ayaw nga sa Marcos ng mga yan. Di ba? Nung eleksyon pa lang grabe kung ipagsigawan ng mga dilawan na ayaw nila kay Marcos. Oo. Tapos dumagdag pa si Duterte na isang naging malaking tinik sa lalamunan ng mga dilawan. Kaya ngayon, na nakikita ng mga dilawan na kumakampi, na nag-aaway itong si Marcos at ang Duterte. Kaya ang dilawan kasi mautak yan Oo, ano yan, tuso. Di ba? Tingnan mo, kumakampi ngayon sila kay Bongbong. Kumakampi sila ngayon kay Paring Bong. Yung mga dilawan, di ba? Mami Rena, shoutout. No? Kumakampi sila para udyukan or para bulungan itong si Paring Bong na kalabanin mo si Paring Duterte. Pero dati, kung makapagsalita, di ba, mga dilawan nagsasabi na mamamatay tao. Di ba, sila rin mismo nagsasabi na adik si Bongbong. Di ba, mga dilawan din. Tapos ngayon magkakampi-kampi sila. Parang ang labo. So ako, bilang netizen bilang butante ako, mamamayan ng Pilipino, simpleng netizen, isang dukhang nilalang na Pilipino, no? Na mag-iisip na bakit ako susuporta? Bakit ko papakinggan yung salita ng mga dilawan? Sila nga mismo hinahamak nila ang mga Marcos noon. Tapos maniniwala ako sa kanila ngayon. Parang dun pa lang makakapag-isip ka na ano nangyari sa inyo? Kasi nga, ito, para mabilisan na po, diretso na tayo. Ginagamit na lang ng mga dilawan itong si Bongbong Marcos ngayon. Kasi nga, galit si Bongbong sa Duterte. Pero ang Duterte hindi galit kay Bongbong, tandaan nyo yan. Kasi lahat naman ng sinasabi ni Tatay Digong, hindi yun paninira, payo yun, payo. Para sa kaalaman nyo lahat, payo. Hindi yun paninira, payo yun, payo. Diba sinabi niya ni Tatay Digong na natatakot siya na baka matulad itong si Bongbong Marcos sa kanyang ama. Diba? Ano ba yun? Paninira ba yun? Isang payo yun. Payo ng isang kaibigan. Kaso nga lang, gawa ng, yun nga, maraming bumubulong-bulong, mga ganun-ganun sa tenga ni Paring Bong. Yan, si Paring Tamba, isa na yan. Ito kasi yan si Paring Tamba, kaibigan niya yung mga si Maring Risa at Maring Franz. Magkukumari yan magtutropa yan Ngayon, etong si Paring Bong, siyempre pinsan niya si Tamba. Kaya yung mga dilawan na sila Risa at Franz, nagsisuportahan na rin dito.
Kasi nga alam nila ay magagamit natin to. Ang nangyayari po kasi sinisira, totoo ang nagpapasira dito, yung Dilawan. Gustong masira ng Dilawan etong si Marcos at ang mga Duterte. Gusto nilang masira etong si Marcos at ang mga Duterte para sila na naman yung sumingit. So, sila na naman yung magmukhang matinong politiko. Totoo yan. Kahit nga, isipin nyo maigi anong nakita ng Dilawan na bakit kumakampi sila sa Marcos? Hate na hate nila ang Marcos. Isipin nyo maigi. Isipin nyo yun maigi. Bakit kumakampi ang Dilawan kay Marcos? Para saan? Anong dahilan? Kasi nga, gusto talaga nilang pag-awayin tong dalawa para bandang huli sila yung magmukhang mabuti sa mga tao. Diba? Tutusin nga, ito na nga nangyayari na No, sinisira, gusto ng mga Dilawang kasi na magbanggaan yung dalawang malaking bato, no? Yung dalawang malaking bato dito sa Pilipinas, yung Duterte at Marcos. Para kapag nagbanggaan, syempre, sino maapektuhan, 'di ba sila? Masisira ang pangalan nila. Masisira ang pangalan ng Marcos, masisira din ang pangalan ng Duterte. Tsaka ngayon sisingit ang Dilawan diyan. Ayan ang gawain ng mga Dilawan. Pag singit niyan, magpapaganda naman yan sa mga tao. Magpapabango yan. Oo, magpapabango na naman sila. So sila na naman yung mananalo bandang huli. Ayun yung nangyayari ngayon dyan. Isipin nyo hate na hate ng Dilawan si Marcos, tas ngayon kumakampi. Para saan? Di dapat noon pa lang kakampi na kayo ni Marcos kung talagang gusto nyo si Marcos, di ba? Pero hindi. Dati pa lang binababoy nyo si Marcos, binababoy nyo mga Marcos. So ngayon kumampi kayo dahil may intention kayo na sirain nga tong dalawang pangalan na to para makasingit na naman kayo sa para kayo na naman yung maging bida. Gawain nyo yan Ito na lang ang pinakaano dyan. Ewan ko na lang talaga kung hindi ko rin alam kung baka hindi ko alam na baka mamaya kasi posible naman na hindi malaman to ni Paring Bongbong. Diba? Parang posible naman na hindi to malaman ni Paring Bong. Oo, hindi naman na siguro tanga si Paring Bong na para hindi niya yung galawan ng mga Dilawan. O sadyang baka rin pwede rin namang mangyari na itong si Paring Bong at itong Dilawan ay talagang dati pa naman pala talaga ay magkakampi na. Na ginagawa lang nilang propaganda yung mga ginagawa nila dati na sila ay nagbabanatan. Para silang dalawa lang yung palagi magpalit-palitan na mamuno sa bansa natin. Pwede rin mangyari yun. O ngayon, napalitan na sila ng Duterte. Nung pumasok ang Duterte sa mundo ng politics dito sa Pilipinas, ay nagkaleche-leche lahat ng mga gawain ng mga Dilawan, lahat ng baho ng Dilawan nalaman ng mga tao, di ba? So ngayon, ang nangyayari naman ay nagkampi ang Dilawan at ang Pulangaw para kalabanin ng mga Duterte, para sirain sa mga tao ang mga Duterte, para na naman ang mag-aari ang mga Dilawan at ang mga Pulangaw. Pwede mangyari yun Kasi minsan akala mo magkaaway ang isang tao, yung pala hindi naman pala. Parang ginagawa ang palabas lang. Kasi nung mga, 'di ba? Nung panahon ni mortal na magkalaban ang Pulahan tsaka ang Dilawan Sila lang yung lagi nagpapalit-palitan sa natin diyan sa gobyerno. Ngayon, biglang sumingit ang Duterte at nagustuhan ng taong bayan ng Duterte. Kaya naging naalarma sila. Uy, baka bigla na tayo matabunan Baka hindi na tayo makabalik sa gobyerno. Kailangan nating magtrabahuin yan.
Oo, kailangan dating gawi, papalit-palit lang tayo. Kawawa yung mga may hirap. Kaya nga Ma'am Christine May Pastores wala naman tamang pag-iisip. Galit talaga si Ma'am Susan. Oo. Okay, tuloy na natin. Duterte at saka yung ayaw na magsalita dahil busy sila sa paghahanap buhay para maharap nila yung problema, yung bigas na pagkamahal-mahal. Busy yung 15%, naghahanap ng 20 pesos na per kilo na bigas. Kaya ayaw na nila sumagot doon sa tanong ng Octo-Arts. So, pag sinuma total mo yan, kung ipagmamalaki mo na 31% ang pabor sa presidente at 69% hindi, abay, may diferensya. Yung mga talagang may hawak ng communications tsaka ng image ng presidente. Kung kampante ka, natutuwa ka, ilalabas mo sa media yung ganyang storya, abay, talagang may diferensya. No, if only 31%. Can you imagine, when Duterte left office, tapos na siya, hindi na siya presidente. Citizen digong na lang siya. Mahigit 80% pa yung kanyang approval and trust rating. Tapos ito, wala pang 2 taon nakaupo, 31% na lang. Kaya nga Kung pagbabasihan yung sinasabi ng Octo-Arts. Oo nga no. Pwede totoo yung sinabi dito ni Jay, ni Tokayo. Biruin mo si Tatay Digong is pangkaraniwang mamamayan ng Pilipino na lang siya ngayon. Isa na lang siyang isa na lang siyang pangkaraniwan, si Tatay Digong. Pero mas mataas pa rin yung tiwala ng taong bayan kay Tatay Digong kaysa kay Paring Bong. Kaya itong si Paring Bong talaga minsan naiinis din Ikaw ba naman, ikaw yung presidente. Tapos yung isa, hindi na presidente. No, pinaglipasan ng presidente or pangkaraniwang Pilipino na lang. Pero mas mataas pa ang tiwala ng mga tao doon sa pangkaraniwang Pilipino na lang kaysa sa kay Paring Bong na isang presidente. Tingnan mo Boss Jay, yung asawa niya, Dilawan, si BBM Pulahan, bakit sila naging mag-asawa kung magkalaban talaga sila? Iyon nga yung sinasabi ko sa inyo. Na hindi ko lang pwedeng diretsuhin kasi nga baka ipagurgur tayo. Si Maring Lisa, Dilawan yan. Tapos si Paring Bong, Pulahan. Pero bakit naging mag-asawa sila? Kaya nga palagi ko sinasabi na baka magulat na lang tayo. Akala natin tapos na ang history ng Dilawan sa Pilipinas. Yun pala, ang nakaupo pala sa gobyerno natin ay Dilawan din naman pala. Dilawan din pala. Yan yung nakikita ko na naiisip ko. Akala natin tapos na, wala na. Tapos na ang generation, tapos na ang history ng mga Dilawan sa gobyerno natin, tapos na. Hindi natin alam na Dilawan pa rin pala ang nakaupo sa gobyerno. Oo. Kasi yung mga ganitong gawain, sa totoo lang, Dilawan ng mga ganitong gawain, yung mga propaganda sa Duterte, yung mga paninira sa Duterte. Isipin nyo maigi. Yung paninira, yung ginagawa nila sa Duterte, gawain ng mga Dilawan yun Hindi nyo ba napapansin? Nagawain ng mga Dilawan yung mga ganyang taktika? Diba? Kaya mag-isip-isip na kayo kaya lang sila mag-asawa kasi nga sa Buti hindi ko binasa, safe ako. Buti hindi ko nabasa yung chat mo, oy. Ako, ganun dapat ang tingin mo Pag crisis management, consultant ka, titingnan mo, ano ba yung problema? Himayin mo talaga kasi hindi mo masusolusyonan yan pag hindi mo inarap yung problema. Kung ipalalabas mo sa publiko na happy ka. Kasi remember, lumabas ito, Ma'am Vilma, salamat yung desisyon ng Pulse Asia at saka ng Pahayag. Both survey are saying
na double digit yung ibinagsak sa approval and trust rating of the President. Tapos biglang maglalabas ka ng MP RD survey na 76 at 79%. Tapos ang naglabas ng istorya yung kaisa-isang stasyon ni Romualdez dyan sa Pilipinas. O nga po pala, no? Yung naglabas nga po pala ng survey ay istasyon po ni Paring Tamba. kaya diba sinabi ko sa inyo nung nakaraan, diba? Sabi ko, walang yan na itong mga to. May nilabas na survey. Mas angat si BP Sara kaysa kay Paring Bong. No? Tapos ilang araw may naglabas ulit ng survey, lamang na si Paring Bong. Wisit, sabi ko, ano ba naman to? Ang dami niyong survey Ulitin ko yung naglabas po ng bagong survey, istasyon po ni Paring Tamba yun. Okay, ni Paring Martin. O ngayon, tapos ngayon papaniwalain nyo kami na hindi kayo nandadayan ng survey. Yung samantalang yung naglabas ng survey na yun ay istasyon ni Paring Martin. Bubuisit na ako sa inyo. Yung dating teleradyo DCMM, ngayon DWPM na. Para tayo nakipagbulahan sa sarili natin yan. Tapos susundan natin ang Octoarts na March 11 up to 14 na survey. Apo. Sir Jay, kasama po ba wala pang pumuputok na na dokumento sa PDEA. Manahimik ka kasi muna, MJ. Kung sasalita pa Sir, si Paring J. Kasama po ba sa crisis management yung paggawa ng mga smoke screen at ginagawang national issue si Pastor Apollo C. Quiboloy? Ang tawag dyan, ida-divert mo yung atensyon ng publiko. Ang tinitingnan ng publiko, ano ba yung mga issues talaga, primary issues? West Philippines Sea. Sa gera. No? Gera. Nagdatingan dito lahat ng pandigmang gamit ng Amerika, ng mga sundalo. Quiboloy. No? So talaga may napipintong gera. Ayaw sabihin. Pangalawa, basic na lang, bigas. Naghahanap ang tao ng 20 pesos na bigas. At saka yung saan naabot yung kanyang kita mo nga ano bang number 1 na kanta ngayon sa buong Pilipinas? Hindi kanta ni Regine. Hindi kanta ni Morissette o ni Casey Tandingan. Ang number 1 na kanta sa Pilipinas ngayon, yung ang 20 pesos na bigas, asa na. No? Ano ba? May kantang ganon? Yung 20 kilos na, yung pinapatugtog ni ay gago, sakit. Yung pinapatugtog ni Master Judea, ayun yun, guys, ayun ba yun? Ayun ba yung, Hello, Kuya Jay, talagang sikat si Ma'am BP Sara sa TikTok. Napapanood ko kanina maging sa Tatay Digong. Late, totoo naman ano yun? Ayun ba yung sounds ni Master Judea? Naririnig ko yun Ang bugas ng ganon ng bigas. Ganun ba yun? Ang bugas ay naging bato na. Yung 20 pesos naging 70. Bisaya version. Okay. Ang bugas. Ang bugas ni Bongbong naging upa. Ang bugas ay naging abo na. Diba yun? Ay, naku po. Talaga, Di totoo naman yun. Ito baka sabihin nyo, hindi kasi Duterte kasi si Jay Sonsa. Kaya kaya pabor na pabor ka. Hindi kasi totoo naman yung sinasabi niya. Yung issue, ang ginagawa, dinadivert nga ng gobyerno yung issue sa mga Duterte para hindi mapansin ng mga tao or hindi na pansinin ng mga tao yung 20 pesos kilo na bigas. Ay, nako. Wala na daw tayo mga Duterte. Paano wala? Kaya pala, wala. Kaming mga Duterte, wala na. Kaya pala konting salita lang ni Pangulong Rodrigo Duterte, viral agad sa mga social media.
Kaya pala nagsalita nga lang ng no comment si BP Sara, binalita na agad. Viral na agad sa buong Pilipinas. No comment pa lang yun, ha. Tapos sasabihin nyo, wala na kaming mga Duterte. Tignan nyo nga, laman ng media ngayon, puro Rodrigo Duterte. Samantalang yung summit ni Bongbong Marcos hindi masyadong napag-uusapan. Tapos sasabihin nyo, kami pa yung wala. Ew. Ew, yucky, ew. Tingnan nyo nga, laman ng media, puro Duterte. Sasabihin nyo, wala. Mga bobo. Sikat na kinumpose ng isang babaeng Bisaya na pinasikat naman sa rally ng laban. Shoutout po, Ma'am Josephine. Irma TV. Kasamang bayan. Kasamang bayan sa one week na rally dyan sa Iwasang Bonifacio na ngayon sikat na sikat sa social media. Ngayon, gagawa ka ngayon. Kung crisis manager ka, gagawa ka ngayon ng mga pag-uusapan ng bayan. Na para gumawa si Paring Bong ng mapag-uusapan ng bayan. Katulad niyan, gumawa siya ng about sa secret deal. Tapos yung about sa ano pa ba yung ginawa? Dami. Kay Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? Para doon mag-focus yung kaisipan ng mga tao, doon lang mag-focus yung attention nila. Para yung 20 kilos na bigas na matagal lang sinisigaw ng mga tao, hindi na mapansin. Magaling. Magaling talaga si Paring Bong. Magaling si Paring Bong. Oo, nandiyan pa naman si Maring Lisa na tiga-advice. Maring Lisa, yung inaanak mo dito ba? Oo. Ilang taon nang hindi mo na nabibigyan ng regalo to. Lagi ka na lang nakadikit niyan kay Paring Bong. PM ko sa'yo, pakinggan mo na. Sige. Ayan na ba yung Mami Vilma, yung video ng pulburon? Wag mo ilalabas dito yung Wag niyo po ilalabas dito yung title, Sikreto lang natin, dalawa pa yun. Hindi pa pwede ilalabas yun. Hindi pa pwede ilabas. Oo. Kasi baka ipagurgur ako ni Maring Lisa. Mahirap na. Kilala ko yung kumari ko na yun. Nako, mabilis mainis yun. Natatawa ko doon sa mga picture niya, yung kumakalat sa social media, yung nakadila. O ganyan, no? Nakakatawa yun, no? O sabi, ilabas nyo na video, puro kayo kuda, mga kupal. Sabi ni Satoshi. Oh. Puta, pangalan pa lang, Satanas na. Hindi yung kanta, alam ko, secret lang yayo. Marami ba nag-send? Ay, naku po. Ano ba next?